Tayo pong lahat po mga minamahal ay manalangin upang tayo po ay samahan gabayan po tayo ng ating dakilang Diyos sa oras na ito. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Hesus. Kami tao sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi na ipumbalan mong gawain. Nalubos sa pinagpalat nilingisan ni Gisela sa pagkilos sa aming kaligitnaan. Patuloy lamang nakasama ka namin sa pagsamba po namin sa araw na ito. At narito po aming lahat nagkakaisa at humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po aming nagawang pagkukulan at pagkakamali. Patawarin po kami. Buksan mo ang pangunawa ng bawat isa naririto na manawaan po namin ipumbalan ng kalooban sa pakikinig po namin ipumbalan mong salita. At ikaw po magbigay sa ang karunong kaalaman patungkol sa ipumbalang salita, maipahayag ko po na may lakip na pag-ibig at kapangyarihan. Pagpalain mo kami lahat sa unat dalangin ay puminamahal at iginagana na ay pumalapastor. Amin pong sinasaway magawa ng kaaway. Pag-alinlangan ay kumanyo cast out in the name of the rest Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyong kinauupuan. Ngunit bago po ang lahat, akin pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagsamba, ang pinakamataas sa pagupuri, pagluluwalhati ay bukod tangi lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At doon po rin paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon at sa kanila po mapagpalang turo at aral iniwan sa bawat isa sa atin ng ating po beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, beloved Honorable Assistant Pastor Lina Cuman Almeida, and the beloved Almeida children and families, sa lahat ng ating mga beloved co-workers, sa pangasiwa po ng ating beloved preacher Mars Pacton, maging sa lahat ng mga beloved preachers, sa lahat ng ating pong, sa lahat ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sa lahat ng ating puminamahal na mga kapatiran, baguhan man, ulatihan, maging sa lahat ng ating pong mga webcast viewers na walang sawa umaantabay sa gawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magandang hapon na po sa atin lahat. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Amen. At tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa Mateo Kapitulo 1 at ang bersikulo po ay 23. Amen. Dito po sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 23 na sinasabi, mga minamahal, narito, at dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalan itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Amen. Amen. Purihin po ang pagbabasa ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Diyos po ang magpala. God bless you po. Bigyan po natin ng tema ang ating tatalakayin sa araw na ito, God with us, Emmanuel, sumaatin ang Diyos. They shall call His name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Ay sa ating nabasa, tatawagin nila ang kanyang pangalan na Emmanuel, na ang kahulugan nito ay ang Diyos ay sumasa atin. Sa mundong puno ng takot, pangamba, at pag-iisa, maraming tao nagtatanong, may kasama pa ba ako? May Diyos pa bang nagmamalasakit? Ang sagot ng Diyos, ayon sa ating nabasa, malinaw na ayon sa ating nabasa na hindi siya nanatili sa langit. Habang tayo ay nahihirapan, siya ay dumating. Nag-anyong tao ang ating pinakamahal na Panginoon na tinawag na Emmanuel, na ang kahulugan nito ay sumasa atin ang Diyos. Kaya po mga minamal ang Pasko, sapagkat ilang araw na lang, Pasko na. Amen? Ilang tulog na lang, Pasko na. Kaya ang Pasko ay hindi lamang paggunita ng kapanganakan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Ito ay paalala na ang Diyos ay hindi po tayo iniwan noon, ngayon, at magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang pangalan na Emmanuel, ayon po sa ating nabasa, ay hindi lamang titulo ni Jesus, ito ang pinakamalalim na pahayag ng Diyos na siya ay sumasa atin. Amen. Number 1, Emmanuel, God became man.
Juan Kapitulo 1 at ang bersikulo po ay 14. Dito po sa aklat ni San Juan, Kapitulo 1, talata po ay 14. At nagkatawang tao ang verbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita natin ang kanyang kalwalatian. Kalwalatian na gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Amen. Amen. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Kaya po mga minamahal, pinili ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na siya po ay mag-anyong tao upang maranasan ang ating kahinaan, sakit at pakikibaka. Siya ang Diyos po mga minamahal po sa ating labas. Siya ang Diyos na bumaba upang maramdaman ang ating nararamdaman. Kaya po mga minamahal, nung isinilang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung isinilang sa abang sabsaban, yan po mga simbolo na siya po ay nagpakumbaba. Bagamat siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, bagamat siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, mas pinili niya po mga minamahal yung isilang sa abang sabsabam. Simbolo po yan ng magpagpapakababa ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya, dahil nag-anyong tao ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, pwede tayong lumapit sa Kanya ng may tapang. Alam niyang lubos ang ating pinagdaraanan. Kaya speaking of paglapit, hanggang sa panahon po natin ngayon, marami pa ring tao na kahit nasa banig na po sila ng karamdaman, ayaw pa po nilang lumapit sa ating Dear Jesus, na kahit ang tao po mga minaman naroon sa nabibigatan ang kanilang buhay, ayaw pa rin ang lumapit sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngunit tayong lahat na naririto, magmula ng ating pumasumpungan ang gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na ipinangaral ang ating mga magulang sa Panginoon, na walang ibang ating pong dapat paglingkuran, sambahin, kundi ang ating Dear Jesus, tayong lahat ay lumapit sa ating pinakamahal na Panginoon. At sa paglapit po natin sa ating pinakamahal na Panginoon, tayo baguhan pa lamang, naroon po ang iba sa atin nasa bari ng karamdaman. Nung tayo lumapit, pinagaling ang ating karamdaman. Ang iba sa atin, nung tayo po ay naroon sa mabigat na problema, walang ibang ating ginawa kundi lumapit sa ating pinakamahal na Panginoon sa ating mga mabigat na problema, nilutas ng Diyos. Ang ating mangulong buhay nung araw na hindi pa po tayo napabilang sa gawain ito, ngunit tayo po'y lumapit sa Kanya. Nagkaroon po tayo ng mapayapang buhay, pinagpalang buhay. Lahat ng pinagpala ng Diyos magsabi, praise the Lord. Amen. Kaya po mga mina, sabi ng Mateo 11:28, magsiparito kayo sa akin, kayo nangabibigat ang lubha at kayo aking papagpahingain. Kaya kailangan ng tao ang Diyos, ang ating pinakamahal na Panginoon. Kailangan ng tao na ang tao po mga lumapit sa ating pinakamahal na Panginoon, tagamin siya bilang sariling tagapagligtas upang sila po ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya tayong lahat ay mapalad sapagat magmula nung tayo po ay lumapit sa ating Dear Jesus, tayo po ay nagkaroon ng magandang kinabukasan. Higit sa lahat, tayo po ay mayroong kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Number 2, a God who is near, not far. Isaiah Kapitulo 7, ang bersikulo po ay 14. Dito po sa aklat ang Isaiah Kapitulo 7, versikulo 14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Amen. And shall call his name Emmanuel. Kaya ang presensya ng Diyos ay hindi nakadepende sa lugar o sitwasyon. Sa gitna ng pagsubok, kasama po natin siya. Kaya hindi po tayo malayo sa Diyos, kundi malapit po tayo sa Kanya dahil kinilala po natin siya bilang tagapagligtas. Kaya po mga minawag po natin isipin na malayo ang Diyos kapag tayo po ay naroon sa kalagayan na parang nasa kahirapan ng ating buhay. Huwag po natin isipin na malayo ang Diyos sa atin. At huwag din po natin sabihin na malapit ang Diyos sa mga taong masagana ang kanilang buhay, na hindi nagsisikilala sa ating Dear Jesus. Sapagkat sa banal na kasulatan, yung mayamang magsasaka, isang talinghaga sa Biblia, na bagamat siya po mga minamahal ay
Napakayaman niya, marami niya po siyang naipundar. Nag-ipon na nag-ipon. Subalit sa kanyang pag-ipon ng kanyang inani, nakalimutan niya ang pinakamahalaga. Walang iba kundi ang maglingkod sa Diyos. Kaya bagamat siya po'y maraming pag-aari, ngunit hindi niya binigyan ng panahon ang lumapit at maglingkod sa Diyos. Bagamat siya po mga minamahal, ay maraming pag-aari, ngunit malayo naman siya sa ating pinakamahal na Panginoon. Malayo siya sa presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya huwag po natin isipin po mga minamahal na kung minsan sa buhay po natin nakakaranas po tayo ng kaunting kahirapan, huwag po natin isipin na malayo ang Diyos sa atin. Bakit ako hindi ako pinagpapala? Bakit ako hanggang ngayon hindi pa tinutugon ang aking panalangin? Na makabila ako ng sasakyan, magkaroon ng sariling bahay at lupa. Huwag po natin isipin na gano'n na malayo ang Diyos sa atin, kundi malapit ang Diyos sa atin. Sapagat pinatunayan na po ng ating pinakamahal na Panginoon, magmula nung tayo po ay napabilang sa gawain ito, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, magmula ng ating tanggapin siya bilang sariling tagapagligtas, naging malapit po tayo sa Kanya. At ano po ang palatandaan na tayo malapit sa ating pinakamahal na Panginoon? Nung tayo manalangin sa Diyos, mahal na Panginoon, baguhin mo ako ng lubusan. Hindi pinakait ng Diyos ang ating kahilingan na tayo baguhin. Lahat ng binago ng Diyos, magsabing praise the Lord. Amen. Tayo lahat ay binago. Mula sa lusak ng kasalanan, hinango po tayo, dinala po tayo po mga minamahal sa pinagpalang buhay. Amen? Yan po ang patunay na tayo malapit sa Diyos. Noong tayo baguhan pa lamang, ang iba sa atin nasa baling ng karamdaman, wala ng pag-asa sa pagamutan. Ngunit nung tayo tumawag sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hindi pinagkait ng Diyos ang ating pong kahilingan, ang ating karamdaman, ay pagalingin po niya. Pinagaling ng Diyos. Amen? Yan po ang palatandaan na tayo malapit sa Diyos. Ano pa po mga minamahal? Nung tayo po ay nagpakumbaba, lumapit sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, dati-rati, wala tayong kapayapaan sa puso at isipan. Magulo ang ating pamumuhay. Yung mga patutuo na ating napapakinggan, naririnig sa tuwing tayo may pananambahan, magulo ang kanilang buhay, walang kapayapaan, subalit nung sila pinaglingkod sa buhay ng Diyos, binigyan sila ng kapayapaan sa puso at isipan. Yan po ang palatandaan na malapit po tayo sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya napakapalad po natin. Napakaraming tao hanggang sa mga oras na ito, gusto nilang paglingkuran ng Diyos. Gusto nilang dinggin ang kanila po mga panalangin, datapwat. Subalit dahil hindi po nila nakikilala ang tunay na Diyos, sadyang malayo ang Diyos sa kanila. Hindi nakikinig ang Diyos sa kanila dahil larong pa rin sila sa paggawa ng kasalanan. Magulo ang buhay kung kaya't ang pakinig ng Diyos malayo sa kanila. Ngunit tayo po mga minang, papasalamat po tayo. Hindi man tayo karapat dapat sa harapan ng Diyos, sapagat tayo po ay isang makasalanan. Basahan po tayo sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit nung tayo po lumapit sa Kanya, nangako po tayo na maglilingkod sa Kanya, naging malapit ang Diyos sa atin. Dahil tinupad po natin ang ating mga pangako na paglilingkuran siya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya lagi po natin piliin palagi ang lumapit at maglingkod sa Diyos. Lagi po natin piliin palagi na sundin ang kalooban ng Diyos para lagi siyang malapit sa atin. Kaya mula kanina hanggang sa oras na ito, damang-dama po natin ang banal na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Palatandaan na ang ating dearest Jesus malapit sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Number 3, His presence gives strength. Josue, Kapitulo 1, at ang versikulo po ay 9. Dito po sa Josue, Kapitulo 1, versikulo 9. Ganito po ang pagkasabi, mga minamahal. Hindi ba kita inuutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ayon po sa ating nabasa, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen.
Kaya ang lakas na mayroon tayo ay nagmumula lamang sa ating pinakamahal na Jesus, hindi sa ating sariling kakayahan. Yun po ang katotohanan. Kaya yung paglilingkod ng ganito, hindi po natin magagawa maglingkod ng ganito kung wala ang Diyos nagpapalakas sa atin. Katulad ni Apostol Pablo. Inamin po niya siya mahina, ngunit bagamat siya mahina, ngunit siya lumalakas. Bakit? Sinusunod niya ang katwiran at kalooban ng Diyos. Ganon din po tayo. Kapag tapo'y lumalakad ayon sa katwiran at kalooban ng Diyos, bagamat mahina po tayo, marupok, walang kakayahan, ngunit sa pamagitan ng ating pagtalima, pagsunod sa banal na utos ng Diyos, tayo po'y pinapalakas niya. Amen? Yung pagdalo ng 3 beses sa loob ng 1 linggo, hindi po natin makakayanan yan kung wala ang Diyos nagpapalakas sa atin. Yun po ang katotohanan. Kayo iba, para sa kanila sapat na sila po'y makadalo ng 1 beses sa loob ng 1 linggo. Kumbaga sa pagkain, kapag ikay kumakain ng 1 beses lamang sa loob ng 1 linggo, hindi sapat po yun. Amen? Kaya ang ginagawa ng mga tao, kumakain sila ng 3 beses sa loob ng 1 araw, plus merienda, para mapanatiling malusog, malakas ang kanilang physical na katawan. Amen? Kaya kung paano po natin pinapalakas ang ating physical na katawan na tayo po'y laging kumakain, mas lalo po natin palakasin, pakainin palagi ang ating spiritual na buhay. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya dumarating minsan, yung ang mga mananampalataya, mga Kristiyano, nang hinat ng lulupay-bay dahil kulang ang pagkain nila sa spiritual na buhay. Kaya dumarating ang pag-alinlangan. Minsan pa nga, yung iba mga nananampalataya, madaling matisod. Tandaan po natin, kapag ang Kristiyano ay tunay na lumalakad na ayon sa Espiritu, hindi na po siya makakikita ng katitisuran. Yun po ang katotohanan. Ngunit bakit mayroon pa rin mga Kristiyanong madaling matiso? Dahil kulang ang pagkain ng kanilang pong buhay espiritual. Yun po ang katotohanan. Ngunit kapag ikaw ay busog ang espiritual ng buhay mo, malakas, wala kang makikitang katitisuran. Everybody shall praise the Lord. Amen. Totoo po yan dahil ang salita ng Diyos ay makatotohanan. Kaya kami mga manggagawa, hindi po kami tatagal na bibilang ng taon, dekada sa paglilingkod kung kami tumitingin. Yun pa man, yun po ang katotohanan. Ngunit ang aming tinitignan, walang dili, di ba, kundi ang ating dearest Jesus. Sapagkat siyang ating kalakasan. Amen. Kaya dapat magpalakas po tayo, hindi sa tao, kundi sa Diyos lamang. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya kami mga manggagawa, mga nangaral po sa inyo, hindi kami nagpapalakas sa inyo, kundi ang ating dearest Jesus. Ang kanyang salita, ang kanyang banal na presensya. Kapag ikaw nanghihina, kapag ikaw'y lumapit sa ating pinakamahal na Panginoon, papalakasin ka niya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya po mga minamahal, sa tuwing tayo po mga minama ay nakakaramdam ng kalungkutan, walang ibang ating gagawin kundi lumapit sa Kanya para tayo po ay palakasin. Kapag naramdaman mo ang banal na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon, yung kalungkutan mo na nararamdaman, papalitan ng kagalakan. Everybody shall praise the Lord. Di po ba na-experience po natin lahat? Doon tayo pibaguhan pa lamang. Bagamat mayroon kang kinakaharap sa buhay, may mabigat na problema, ngunit kapag ikaw laging dumadalo, laging sumusunod sa katwiran at kalooban ng Diyos, kahit may problema, malakas ang pananampalataya mo sa Diyos. Bakit? Inagtitiwala ka sa Kanya. Alam mo na ang Diyos ang magpapalakas sa iyo. Alam mo na ang Diyos ang maglulutas sa iyong problema. Alam mo ang Diyos magpapagaling sa iyong karamdaman. Kaya walang alinlangan, siya lamang ating kalakasan, wala nang iba. Ang ating pinakamahal, siya lamang po. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya kahit saan man tayo magpunta, ang Diyos po mga minamang kasama po natin. Siyang ating kalakasan, siyang ating kaagapay, siyang ating kanlungan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Pang-apat na po tayo, a God who never leaves. Hebreo Kapitulo 13, ang versikulo po ay 5. Dito po sa aklat ng mga taga-Hebreo Kapitulo 13, ang talata po ay 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi,
magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin na nagsabi, sa anumang paraan hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Amen. Amen. I will never leave you nor forsake you. Yan po mga may pangako ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Isang Diyos na hindi kailanman nang iiwan. Kaya ang tao, kahit matalik mo pang kaibigan yan, lalong-lalo sa mga hindi mananampalataya, kapag ikaw ay nasa kagipitan na, ang kaibigan mo maasahan, unang beses, 2 beses, 3 beses, ngunit katagalan, wala na. Hindi mo na maasahan yan, iiwanan ka rin sa iring. Sabi nga, ngunit po mga minamahal, ang Diyos sa ating kinikilala at pinaglilingkuran, sa pamagitan ng gawain nito, siya po ang Diyos na hindi nag-iiwan magpakailan-kailan pa man. Kahit nasa panahon ka ng problema, maasa mo palagi sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ang ating dearest Jesus, siya ay maasahan. Everybody shout praise the Lord. Amen. Problema, karamdaman. Kapag naroon ka sa baling ng karamdaman, walang ibang maasahan po natin po mga kami kundi ang Diyos. Hindi kanya iiwanan. Kaya pag ang tao ay maluhanan po ang sakit po niya, siyempre dadalhin sa hospital. At kapag ang doktor hindi na po mapagaling, ipasa Diyos mo na lang. Amen. Kaya ang kakayanan ng tao po mga minaman may hangganan, ngunit ang kakayanan ng Diyos, yung po, walang hanggan. Sa lahat ng oras panahon, maasa ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya dito po mga minamahal sa lahat ng ating po mga kababayan na umaantabay, nanonood sa gawain ito. Ang mga mananampalataya na pabilang sa gawain ito, marami sa atin, sa amin, sila po ay nasa baling ng karamdaman, wala na pong pag-asa sa pagamutan, sa medisina, o ano pa mang bagay sa mga albularyo, wala na pong pag-asa po mga minagagaling. Ngunit, kaming lahat ay sumampalataya na ang Diyos ay may magagawa sa amin. Pinatunayan ng Diyos na siya po ay totoo, hindi kailanman nag-iiwan. Amen! Ang aking ating mahal na kapatid sa parte ng Norte, siya po mga minamahal ay nakaratay na sa baling ng karamdaman. Hindi na po niya maigalaw ang kanyang katawan dahil patungo na po siya doon sa kamatayan. Good, dahil ang Diyos ay mapagmahal. Ang mga manggagawa sa dako ng Baguio City, from Baguio City, so sa Milay, Lingayen, Pangasinan, pinuntahan nila. Noong panahong iyon, siya po mga minamahal, ultimong langgam, hindi na po niya maalis sa kanyang katawan. Subalit, nung nakarating ang mga manggagawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry from Baguio, alam po niyo po mga minamahal, dumating sila roon, walang ibang kanila pong sinabi, kundi ang salita ng Diyos. Nagpuri sila, habang sila pinagpupuri, kumikilos na ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang sila nagpupuri po mga minamahal, puspusan na. Sa madaling sabi, kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat pinananggap, lahat ay pinagsisi sa kanilang kasalanan. Pagkatapos na mapatanggap mga pagsisi ang mga naroroon, yung may sakit, nakikinig din. Paglihan sa mga manggagawa, sa unat dalangin na ating minamahal at ginagalang mala pastor, instant pinagaling. Palakpakan po natin ang ating dearest Jesus. Yan po ang patunay na ang Diyos hindi tayo kailan mainiiwan. Kaya na tayo pibaguhan pa lamang na handang lumapit, magpakumbaba sa talima, maglining kung susunod sa Kanya. Maasahan po siya. Amen. Dahil siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya, minsan sa buhay po natin bilang mananampalataya, nagkukulang po tayo. Wala namang Kristiyano hindi nagkukulang. Amen po ba? Sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Hindi na nga kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, bagaman minsan tayo pinagkukulang, ano po ang solusyon para mahipo ang puso ng Diyos? Punuan po natin ang ating pagkukulang, wag po nating dagdagan. Amen. Kung sa taon na ito, patapos na, marami tayong pagkukulang. Sa ating kakaharapin po mga ng panibagong taon, ngayon pa lang simulan na po natin, punuan po natin ang ating pagkukulang, wag po nating dagdagan. Ano ibig sabihin nito? Kapag ikaw hindi nakakadalo ng 3 beses sa loob ng 1 linggo,
sikapin mo na makadalo. Ganun po mga mina, hindi po pwede yung isang beses ka lang dumadalo sa isang linggo. Minsan, ibang mga Kristiyano, isang beses lang sa loob ng isang buwan. Kaya ang tawag ng monthly Holy Supper Christian. Yung ibang mga Kristiyano, tuwing anniversary lang dumadalo. Yung ibang mga Kristiyano, tuwing may krusada lang dumadalo. Kapag ganun po ang attitude ng isang Kristiyano, hindi sapat po yan para makaakyat sa langit. Bakit po natin sinasabi po ito? Pangaral ng ating malapastor. Ang sabi po ng ating mga magulang sa ating malapastor, sa lahat ng mga mananampalataya, kung nais po ninyong makatiyak, makasigurado sa inyong kaligtasan, ilang beses dumalo. Hindi sinabi isang beses, kundi 3 beses. Kaya lagi po natin sinasabi, dahil tayo na po ay naglilingkod sa Diyos, lubusan na po tayong maglingkod sa Kanya. Dahil tayo na po ay sumusunod sa katwiran na kalooban na Diyos, lubusan na po natin sumunod sa utos ng Diyos. Dahil hindi kalugihan po yan, kundi pakinabang po yan. Tayo rin po ang pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo rin po ang makikinabang yan kapag tayo po ay sumunod na 100% sa katwiran ng kalooban ng Diyos, ibubuhos sa iyo ang masaganang pagpapala mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng ating pinapag-aralan ngayon, ang kailanman hindi po tayo iniiwan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kahit nakakaranas ka, na sa panahon ka ng pagsubok, maasahan ang ating Diyos Jesus. Humingi ka ng tulong sa Kanya, mahal na pa yung tulungan mo ako na malagpasan ko ang pagsubok na ito. Tutulungan ka niya. Amen? Lahat naman tayo nakakaranas po yan. Wala po exempted po mga mina sa pagsubok na minsan nakakaranas po tayo. Ngunit pinahintulot ng Diyos para lalo po tayong lumapit sa Kanya. Pinahintulot ng Diyos sa mga pagsubok na minsan para tayo laging manalangin sa Kanya, laging lumapit sa Kanya. At sa paglapit po natin sa Kanya, maasahan po natin, nariyan ang makapangyariang kamay ng Diyos na aalalay sa atin, tutulong sa atin para tayo po ay magtagumpay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Yesus. Kaya kapag ikaw dumaranas sa problema, anumang bagay na nagpapahina sa pananampalataya mo, sa halip na manghina, manglupaypay, lalong manalangin sa Diyos. Lalong lumapit sa Diyos, manalig sa ating pinakamahal na Panginoon na ang Diyos ay may kakayahan para ikaw ay pagtagumpayin. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Panglima na po tayo, present in victory and trials. Yan. Awit, Kapitulo 46 at ang versikulo po ay 1. Dito sa aklat ng mga awit, Kapitulo 46, versikulo 1. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Amen. Amen. Emmanuel, kasama sa tagumpay at pagsubok. Lahat na may pagsubok, magsabi, praise the Lord. Amen. Ngunit tandaan po natin, kaya po natin yan sa ganang Diyos, hindi sa ganang atin. Amen. Sa ganang Diyos po mga minama, mapagtatagumpayan po natin yan. Dahil ang tao, mahina, marupok, walang kakayahan para labanan niya po para harapin yung mga pagsubok. Ngunit sa ganang Diyos, tayo pong lahat ay magtatagumpay. Kaya kung paano po ang ating Dear Jesus, 2,000 nakakaraan, na pagtagumpay niya ang sanglibutan, tayo rin po na masumasampalatay at naglilingkod sa Kanya, mapagtatagumpayan po natin. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Amen. Kaya ang Espiritu ng Diyos po mga minamahal, ang nananahan sa ating pumangawyan po ang tutulong sa atin para tayo po ay laging magtatagumpay. Amen. Kaya sa bawat araw na lumilipas, kapag tayo laging lumalapit sa Kanya, magtatagumpay po tayo palagi. Dahil ang pakinig ng Diyos ay laging nasa atin. Buhay ang Diyos sa ating pinaglilingkuran sa gawain nito. Amen. Hindi katulad nung araw, nung tayo po ay naglilingkod sa ibang pananampalataya, hindi nakikinig ang Diyos dahil sa ating ginagawang kasalanan. Ngunit nung tayo po maglingkod na sa ating Dear Jesus, ibinigay po natin ang ating buhay, sumunod po tayo sa Kanya, lagi po tayong pinakikinggan. Kaya kapag sa oras ng pagsubok, kapag ikaw humingi ng tulong sa ating pinakamahal na Panginoon, magtatagumpay ka. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Anumang bagyong pagsubok na dumarating sa mga mananampalataya, kaya po natin lagpasan. Kaya ngayon po mga minamahal, ang ating mundong kinalalagyan ngayon,
Iba't ibang masamang balita ang nangyayari. Hindi lamang dito sa bansang Pilipinas may kaguluhan, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Digmaan, kalamidad, mga mga kami na kinakaharap ng mga kababayan po natin, mga ibang lahi. Nakakaranas sila na ibang matinding pagsubok na. Siyempre kapag dumating ang bagyo, hindi basta-basta bagyo. Talagang maraming kabahayan, maraming mga tao apektado. Maging sa kanilang kabuhayan, apektado. Ngunit kapag ang tao, ang Kristiyano, naglilingkod sa buhay ng Diyos, lagi nga magtatagumpay dahil ang ating Dear Jesus, maasahan po siya sa lahat ng oras. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang sumusunod sa Diyos kapag mayroong tagumpay. Amen po ba? Kaya ang tunay na Kristiyano sumusunod sa Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Masagana man ang buhay, minsan na rin po kami na humaharap sa pagsubok, na tili siyang sumusunod. Amen. Kaya lagi po natin sinasabi na tayo tinawag ng Diyos na hindi lamang manampalataya sa Kanya, kundi kalakip din naman ng sakripisyo at pagtitiis. Sapagkat sinabi ng ating mga magulang sa Panginoon na ang akyat doon sa langit ay ang Kristiyanong subok. Everybody shall praise the Lord. Kaya iba mga Kristiyano po mga mina, kapag humarap na sa pagsubok, ayaw ko nang maglingkod, Brad. Kapag humarap sa mabigat na pagsubok, ayaw ko nang dumalo, Brad. Sabi ng ating mahal na pastor, kapag hindi ka nagpatuloy, hindi ka nagpatuloy naglingkod, mawala ang langit. Amen? Kaya kasama talaga yan po mga minamahal yung pagsubok na iyan. Problema man yan, kahirapan man yan, pag-uusig man yan, dapat tuloy-tuloy ang ating paglilingkod. Then sabi ng Biblia, Matthew 24:13, ang magtitiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw ay Kristiyano, dumanas ka ng pagsubok, hindi na nagpatuloy, mawala ang kaligtasan. Amen? Kaya kung may mga mananampalataya, urong-sulong ang paglilingkod, huwag po nating tingnan. Huwag po nating gayahin. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, hindi po gaya-gaya, kundi ipagtatrabaho po natin ating kaligtasan na may takot at panginginig. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya kami mga manggagawa, mula kami po yung nagpagamit, ibinigay po namin ang buhay, umpisa nagtitiis po kami. Amen? Hanggang ngayon, may pagtitiis pa rin. Amen? Kasama talaga yan. Kaya kapag Kristiyano, naglilingkod lang, masigasig lang kapag maraming pagkapala, kapag may pagsubok, ayaw na maglingkod. Hindi po ganun po mga antunay na Kristiyano. Everybody shall praise the Lord. Mayroon po bang Kristiyanong ganoon? Ayaw makakita ng katitisuran? Habang tayo pinarito sa lupa, nandyan talaga lahat. Makakakita ka ng katitisuran, ngunit huwag mong tingnan, sabi ng ating Dear Jesus, tumingin ka kay Kristo sa ating pinakamahal na Panginoon dahil siya ay perpekto. Amen? Hindi po kami nagpapalakas po sa inyo, kundi mismo ang ating Dear Jesus. Kapag panahon ng pagsubok, walang ibang ating pong aasan, lalapitan, pananaligan, sampalatayan, ang pagtiwalaan, kundi siya lamang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Amen. Kaya sa tagumpay, matututunan natin magpakumbaba at magpasalamat sa Diyos. Kung nagtagumpay po tayo sa ating kinaharap na pagsubok, nagtagumpay ka dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Ganun lang po mga mina, hindi yung nagtagumpay ka dahil saganang iyo, sarili, hindi po, kundi saganang Diyos palagi. Dahil kung wala ang Diyos ang aalalay sa atin, hindi natin kayang lagpasan ng mga pagsubok. Ngunit saganang Diyos, kapag tayo pinakakaroon ng pagsubok, lagi po natin iniasa sa Kanya, mahalap yung tulungan mo ako. Ako yung maharap sa pagsubok ngayon. Tulungan mo ako, alalayan mo ako. Siyempre tayo po aalalayan, tutulungan na mahalapin para tayo po ay magtagumpay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahalapin yung Jesus. Number 6 na po tayo. God with us to save us. Lucas, Kapitulo 19, ang bersikulo po ay yes. Huling talata na po tayo. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kapitulo 19, ang talata po ay Jis. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Amen. Amen. For the Son of Man came to seek and to save the lost.
Ayon po sa ating nabasa po mga minamahal, na parito ang ating pinakamahal na Panginoon para tayo iligtas. Hindi lamang siya dumating upang samahan tayo, kundi dumating siya upang iligtas ang ating mga kaluluwa. Di niya ibig po mga minamahal na tayo mapahamak. Kay nais ng Diyos lahat ng kanya po mga nilikha nila lang makarating sa langit. Ngunit sadyang mayroon pa rin tao na mapapahamak. Bakit sila mapapahamak? Dahil ayaw nilang lumapit sa palatandaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kahit nakikilala nila ang tunay na tagapagligtas, pilit pa rin sila po'y nagbibingi-bingihan. Kahit alam ng tao na ang walang ibang tagapagligtas, kundi ang ating dear Jesus, ayaw pa rin po nila na magpakumbaba, lumapit at paglingkuran siya. Kaya ang tayo napapahamak. Ngunit tayong lahat na naririto, pinili po natin sampalatayanan siya at paglingkuran siya, sundin ang kanyang mga utos. Ngayon ang naging bunga nito, iniligtas po tayo. Amen. Kaya na parito ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus, 2,000 nakakaraan para ang tao sa buong mundo iligtas ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Unang-una saan? Sa kasalanan. Kaya hanggat ang tao hindi nagbabalik loob sa Diyos, kaya ang tao hindi po nila kinakilala na si Jesus ay Diyos, patuloy silang aalipinin sa paggawa ng kasalanan. Dahil walang kapangyarihan ng tao para paglabanan ng kasalanan, mahina, marupok, walang kakayahan ng tao para paglabanan niya ang kasalanan. Kaya tingnan po ninyo ngayon. Buong mundo po mga minamahal, gusto po nilang matakasan, mapalaya sa kasalanan, ngunit hindi nila magawa. Ngunit tayong lahat po mga minamahal na napabilang sa gawain na ito, magmula ng tayo sumampalataya sa ating dear Jesus, pinalaya tayo sa kasalanan. Ang mga patutuo na binabanggit ng mga mananampalataya sa gawa nito, tunay sila po ay binagong lubos ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya naparito ang ating dear Jesus para iligtas tayo sa kasalanan, pangalawa sa karamdaman. Kaya hanggat ang tao hindi nagbabalilob sa Diyos, kaya ang tao hindi po nila kinikilala na si Jesus ay Diyos, patuloy sila po mga makakaranas ng mga karamdaman. Na ang karamdaman ngayon po, mga sakit at karamdaman ngayon nagliparag sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya ang tao, kahit may pera pa yan, kapag siya po'y tinaningan na ng doktor na wala ng pag-asa gumaling, darating ang kamatayan sa buhay ng tao. Ngunit tayo, pinatunayan ng Diyos na sa gawain na ito, siya, totoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Marami sa atin po mga kami wala ng pag-asa, katulad po yung kapatiran po natin sa dako ng Apalit. Ilang beses po mga labas-pasok sa pagamutan nung siya po hindi pa save. Ngunit na siya po save na po mga kami namahal, nagtiwala lubos sa ating dear Jesus, walang siya po nagtiwala lubos, hindi na po siya pumasok sa hospital, kundi laging sumasangguni palagi sa ating pinakamahal na Panginoon, laging tumatawag sa ating pinakamahal na Panginoon na ang Diyos ang laging nagpapagaling sa Kanya, ating pinakamahal na nagpapagaling sa Kanya. Tayong lahat po mga minalubusan na pong pinagaling. Amen! Kaya tayo po napakapalad po natin na kapag tayo po nakaranas sa karamdaman, walang ibang ating gagawin kundi magsisi sa ating kasalanan, magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng ating malapastor, kapag ang kasalanan napatawad, ang sakit ay gagaling. Amen. Pinagaling lahat ng ating mga karamdaman dahil kung mananatili ang karamdaman kapag tayo naglilingkod, siyempre hindi tayo makapaglingkod lubusan. Kaya lahat po tayo na lumapit sa ating pinakamahalapin sumampalataya sa Kanya, ibinigay po natin ating buong buhay, lubos po tayong pinagaling sa ating karamdaman. Kaya tayo lubos sa pinagaling ng Diyos sa ating karamdaman para tayo po lubusang makapaglingkod sa Kanya. Ngunit ang ibang mga Kristiyano, kung kailang pinagaling lubos ang kanilang paglilingkod, pagiwang-giwang. Kung kailang pinagaling lubos ang kanilang karamdaman, ang ibang Kristiyano, tumalikod na. Kung kailang pinagaling lubos ang ibang mga mananampalataya, ang kanilang paglilingkod, urong-sulong, lulubog, lilitaw katulad ng araw. Huwag po tayong ganoon. Dahil nakakahiya sa Diyos. Amen? Kung sa tao nga, kapag gumawa ng mabuti, ang kapitbahay tumulong sa iyo, gagantihin mo yan, tutulungan mo rin siya kapag humingi ng tulong sa iyo. Lalo higit ang ating dear Jesus.
Amen? Hindi lamang ko gagaling ng ating karamdaman ibinigay ng ating dear Jesus, binagong ating buhay, kundi higit sa lahat, mayroon tayong katiyakan sa buhay na walang hanggan. Kaya nakakaya kung di tayo lubos sa maglingkod sa Kanya. Everybody shall praise the Lord. Naunawaan po natin. Kaya dahil naunawaan po natin na mula tayo po maglingkod sa Kanya, iniligtas po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin, gantihin po natin din ng mabuting bagay sa pamagitan ng ating matapat na paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dito na po tayo po mga minamahal. Panghuli, yung sinabing ililigtas po tayo ng ating pinakamahal na higit sa kapahamakan. Kaya hanggat ang tao hindi nagbabalik loob sa Diyos sa ating dear Jesus, nakaatang sila sa apoy ng impyerno. Judas 1:23. Kaya kapag ang tao nakaatang sa apoy ng impyerno, napakadelikado yan. Ngunit tayong lahat po mga minamahal, dati ganun ating buhay, nakaatang po tayo sa apoy ng impyerno. Hindi pa po tayo nakakilala sa Kanya. Ngunit nung tayo pinakakilala sa Kanya, naglingkod lubusan, tayo po mga minamahal, hindi na po tayo nakaatang sa impyerno, kundi tayong lahat ay kabilang na tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Everybody shall praise the Lord. Kaya kung paano po tayo iniligtas ng Diyos, ano ang gagawin po natin? Para yung mga kababayan po natin, lalo na sa mga sumusubaybay sa gawain na ito, wala ibang ating gagawin kundi ibahagi sa kanila ang mabuting balita. Mateo 10:8, natanggap niyong libre, ibahagi ninyong libre, walang bayad sa lahat ng tao na kapaligid sa atin. Mga mahal mo sa buhay sa laman na hindi pa saved, kaibigan mo, kaklase mo, kamag-anakan mo, kababayan mo, ibahagi po natin ang ginawang kabutihan ng Diyos sa ating buhay kung paano po tayo iniligtas sa kasalanan, sa karamdaman, sa kapahamakan, ibahagi po natin sa kanila. Kapag sila po ay sumampalatay lubos, nangako na sila po maglilingkod, susunod sa bala ng utos ng Diyos, magkakaroon sila ng kaligtasan, kasiguruhan, katiyakan sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Malapit na po tayo magtapos. Isang ilustrasyon na angkop sa ating tinatalakay sa araw na ito, na pinamagatang ang bata sa madilim na kwarto. Isang gabi, isang batang lalaki ang natulog mag-isa. Sa kaniyang kwarto, biglang nag-brown out. Siyempre, nag-brown out, madilim. At ang buong bahay ay nabalot ng kadiliman. Nagsimula siyang matakot. Narinig niya ang hangin, ang tiktak ng orasan, at ang bawat tunog na nagmumukhang nakakatakot. Sumigaw siya, "Tatay, nanay, natatakot ako. Pumunta kayo rito," sabi ng bata. Agad pumasok ang kanyang tatay, dala ang flashlight. Umupo ito sa tabi ng kama at hiniwakan ang kamay ng bata. Sabi ng bata, "Tay, huwag mo akong iwan. Dito ka lang, please," sabi ng bata. Ngumiti ang ama at tumabi sa kanya. Dahan-dahan tumigil ang pag-iyak ng bata. Nakatulog siya, hindi dahil nawala ang kadiliman, kundi dahil may kasama siya. Iyon ang kapangyarihan ng presensya. Hindi nawala ang dilim, pero nagbago ang pakiramdam dahil may dumating na kasama. Everybody shall praise the Lord. Nasundan po natin, ganito rin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus bilang Emmanuel. Hindi man agad nawala ang problema, pagsubok, lungkot, pero binabago ng kanyang presensya ang takot, pangamba at kalungkutan natin dahil ang Diyos ay sumasa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang Emmanuel ay patunay na hindi kailanman iniwan ng Diyos ang tao, at sa pagdating ni Jesus, ipinakita niya ang pinakadakilang presensya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya na pabilang sa gawain ito, nakilala po natin ang tunay na Diyos, tunay na tagapagligtas, walang dili, di ba, kundi ang ating pinakamahal na Panginoon na sumasa atin palagi, noon, ngayon, at magpakailan.
kailanpaman. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Papurihan po natin ang ating pinakamahal na payon sa pamagitan ng awitin ito, Dakilang Pag-ibig. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung may mga baguhan, lumapit po kayo sa unahan. Tanggapin po niyang formal ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Napakahalaga ang kaligtasan. Hallelujah. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan. Mga minamahal na mga baguhan, kung mayroon man, huwag po kayo mahiya na lumapit dito sa unahan. Tanggapin po ninyo ang ating pinakamahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas at hari ng inyong buhay. Hallelujah, praise the Lord. Purihin kami pinakamahal na Panginoon. Hindi ka na kulang At sa aking kalungkutan, ikaw ang karaman. Kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hallelujah! 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 Mga minamahal, habang pumapaibabaw ang awitin ito, hanggang pagpupuri pa sa salamat sa ating pinakamahal na Panginoong, pasalamatan po natin siya. Na nakilala po natin na totoong Diyos. Nakilala po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Pilipinas sa ating mga buhay. Lahat po tayo ngayon, nagtangamang sa namasaganang pag-abala mula sa Kanya, higit sa lahat, may katiyakan, kasiguruhan sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Ako'y iniingat. Kailanman ang ating Dear Jesus, hindi po tayo iniwan. at sa oras Kailanman ang ating Dear Jesus, hindi tayo binigo. Kailanman ang ating pinakamahal na Panginoon, hindi tayo pinabayaan. Marapat lamang na papurihan, luwalhati ng banal na pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po tayo magpaabot ng pasasalamat para sa Kanya lamang. Hallelujah! Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan na mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kaniliman, inangon mo ang minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay na, Panginoon. Ikaw ang gabay sa aking buhay. Hallelujah, ikaw, Diyos. Ako'y nagmamahal. Ang inaasam na ako ay tulungan ng masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kaniliman,
magkailanman. Ikaw ang aming gabay, Panginoon. Ikaw ang gabay sa aking buhay. Muli ikaw, Diyos. Luwalhating pamurihan na banal mo pangalan. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Kailanman hindi mo kami iniwan, ipinabayaan man. Dapat ka lamang na luwalhating papurihan, pasalamatan ang maglingkuran sa pagkatotoong Diyos. Salamat sa iyo, aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang aking nadarama, hindi mo hinayaan maging sa dakilang pag-ibig. O Panginoong Jesus, mula mga minamamagpuri, magluwalat ang bawat isa, ibawal po natin ating pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah, puri ikaw, Diyos. Salamat, mahal na Panginoon. Hindi mo kayo binibigo, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa iyo, ang pinakamahal na Panginoon Jesus. O Panginoong Jesus, mula sa kahiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Mula sa kaniliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, puri ikaw, Diyos. Hallelujah, mga minamahal, bago po tayo dumalangin sa ating pangangailangan para sa kapakanan ng ating minamalabaguhan sa oras na ito, lubos kayong pinagpala. Sapagkat ito na po ang pinakamagandang regalo po ninyo. Pinakamahalagang regalo po ninyo ngayong Pasko. Walang iba kundi ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa inyo. Kaya para kayo po ay mapabilin sa kanyang tunay na mga anak, tagapagmanang na langit at buhay na walang hanggan. May 4 na reglamento ng kaligtasan niyo pong isasagawa. Yung 3 isasagawa po ninyong pang-4 ang ating dearest Jesus na magsasagawa niya. Number 1, pananampalatayan. Sabi ng banal na kasulatan, Roma 10:7, ang paniniwala ng gagaling sa pakikinig sa salita ni Kristo. Mula umpisa kanina, napakinggan po ninyo ang purong-purong salita ng Diyos. Nagkaroon kayo ng pananampalataya, kayo'y lumapit sa unahan. Pangalawa, pagsisisi. Sabi ng banal na kasulatan, Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:23, at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po yung pagsisisi? Maka-Diyos na pagsisisi. Matapos na tanggapin mo ang Diyos bilang sariling tagapagligtas, tatalikuran mo na, lalayuan mo ng paggawa ng kasalanan sapagkat nasusulat, Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo Jesus na Panginoon po natin. Number 3, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38. Magagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen? Kaya bago kayo uuwi, magpabautismo kayo sa tubig para kumpleto po niyong tanggapin ang masaganang pagpapala mula sa ating dearest Jesus. Pang-4, bautismo sa Espiritu Santo. Roma 8:9, ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, ang sino mang walang Espiritu ng Diyos, siya'y hindi sa Kanya. Roma 8:14, ang pinapatubay ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, sila lamang ang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya kapag kayo pinabautismo na, tuloy-tuloy po ang inyong pong pagdalo, tuloy-tuloy ang inyong pong paglilingkod hanggang mabautismo kayo ng Espiritu Santo. Yan po ang pang-4, ang 4 na iyan, kapag naisagawa po ninyo, kayo po ay tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos. Kaya sa oras na ito, itaas po ninyo po yung 2 kamay. Sumunod po kayo sa akin pong sasambit lang ng panalangin at pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Sabihin po ninyo, Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan, nagpapakumbaba, nagsisisi po ako
sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Patawarin po ninyo ako. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. 10 ng aking pamilya, iligtas mo. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap ngayon at magpakailanman. Sabihin po ninyo, Amen. Amen. Palalangin po natin ang mga tumanggap sa araw na ito, maging sa mga kababayan po natin na sa tahanan na sumunod, tumanggap sa ating pinakamahal na ipanalangin po natin sila. Opo, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng po pinakamahal na Panginoon Jesus. So, dalangin na po minamahal at iginagala na ay po malapastor. Narito po ang mga kaluluwa na tumanggap sa ipong banal mong pangalan, maging sa mga kababayan po namin na sa kanila po mga tahanan na nunood sa gawain nito. Tumanggap sila po sa kanya sa ipong banal mong pangalan. Kung paano mo kayo pinagpala, ganun din po sa kanila. Tulungan mo sila na magbago. Tulungan mo sila na maglingkod. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa, at katotohanan, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Isulat mo pong malinaw ang kanilang mga pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. 10 na kanilang pong pamilya, iligtas mo. Sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa lahat ng mga baguhan, bago kayo uuwi, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon para kayo po'y lubos na pagpalain ng Diyos. Sabi na bala ng kasulatan, now is the day of salvation. Ang kaligtasan, hindi niya ipinangako ang araw ng bukas. Kaya maging matalino po tayo kapag pinag-uusapan spiritual na bagay. Katulad po ng bautismo sa araw na ito, magpabautismo kayo para kayo lubos na pagpalain ng ating Diyos Jesus. Kaya na po ay makabalik sa inyong inuupuan at tayong lahat po mga minamahal ay sama-sama na po tayong manalangin sa ating po mga kahilingan sa oras na ito. Pagkatapos na tayo po makapanalangin, dadako tayo sa ating pangangailangan. Kung tayo po may taglay na karamdaman sa oras na ito, kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan. Kung tayo po ay may mamigat na problema at mga suliranin, dalawang kamay nakataas, sawayin po natin yan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin sa mga oras na ito. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, kayo po'y nagpapasalamat na nakilala ka namin, mahal na Panginoon, sa paglilingkod po namin sa iyo. Kung kami po ay dumaranas sa mga pagsubok, mga problema, mga kabigatan sa buhay, alam po namin narin ka. Sumasa amin ka palagi, mahal na Panginoon, na hindi mo kami binibigo, hindi mo kami iniwanan kailanman. Narin ang makapangyarihan kamay mo para alalayan po kami. Tulungan mo kami sa paglilingkod po namin upang kayo magtagumpay sa bawat araw, sa bawat panahon na lumilipas. Salamat na kilala ka namin na tunay na Diyos. Narito po kami lahat nagpapakumbaba. Mahal na pa, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat kami nagawang pagkukulan, pagkakasala. Patawarin mo kami, O Diyos. Sa pagkakaisa po na yung pananalangin, Almeda Children and Family ng ayong pong beloved pastor, mula sa bunsong sa pinakapanganay sa kanila po mga apo, mga labons at mga madugang. Patuloy mo silang ingatan, gabayan at pagpalain lubos sa lahat ng mga kapatiran po namin sa lugar na ito, maging sa mga kababayan po nang umaantabay sa kanila po mga tahanan. Alaman po ang kanilang mga kailihan sa oras na ito. Abutin mo na mapagpala mo kamay sa lahat. May taglay na problema, lutasin mo. May taglay na karamdaman, pagalingin mo. Sa manang hinat ng lulupaypay, palakasin mo. Panghawakan ng bawat isa, ihanda mo kami sa ipong nalalapit pong pagbabalik, lalong-lalo sa panahon po namin ngayon. Mahal na Panginoon, panghawakan mo kayo matibay. Mga siblabons mo namin, iligtas mo rin sila. Dagdagan ang bilang mananampalataya sa lugar na ito. Pagpalain mo kami lahat sa physical, material, financial, gisal sa spiritual na pagpapala. Sa una dalay po malapastor, proclaim and victory and answers our prayer in the name of the rest Jesus. Lahat mo magsabing Amen. Amen. Sa iyo pong makapangyarihan pangalan, amin pong sinasabay lahat ng uri ng masakit at karamdaman sa amin pong minamang na mga kapatiran, magmula ulong kadalampakan, tibias, mariabilis, pagkaparalitiko, panghina, panglulupaypay, gawa ng kaaway, hadlang sa pagpapala sa iyo pong mga minamang na mga anak, cast out in the name of the rest Jesus, complete healing, be strong, be blessed, abound on blessing, basis began in the
name of dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, ang lahat ay tumayo bilang pagtatagumpay na ating po mga kahilingan ay nasa atin na natanggap na po natin. Tayong lahat ay lulukso ng 3 beses sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Huwag po tayong magbiro. Sabi ng banal na kasulatan, magsilukso kayo sa tuwa sapagkat malaki ang gantimpala ninyo doon sa langit. Tayong lahat ay lulukso 3 beses sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. Dito po natapos ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pagpalain po tayong lahat, lubos ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tayo po mga minamang papatuloy na po tayo. Akin na po ibinibigyan ang pagkakataon sa ating beloved co-preacher, Randy Ikban. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ating pinamahal pa Jesus. God bless you po sa ating beloved preacher, sa pinapalang salita ng ating dakilang Diyos na ating narinig sa hapong ito. Praise the Lord. Puri po ating pinamahal pa Jesus. Sa tama ni Mahal ay tapi darako na sa ating mga announcement. Subalit ay tapi kukuha po muna ni Mahal ng special offering para po sa ating paggawa ng ating baysambahan sa lugar na ito. Kaya manimahal tayo patuloy na magbigay sa balgawain nating dakilang Diyos upang sa ganun manimahal ay matapos na ating baysambahan sa lugar na ito. Praise the Lord. Kaya manimahal tayo magkaloob para po sa balgawain nating dakilang Diyos. Ang kapag tayo patuloy na nagbibigay sa balgawain nating dakilang Diyos, manimahal, patuloy din pagpapala ang matatanggap natin buhat sa ating pinamahal pa Jesus. Praise the Lord. Manimahal, ihanda po natin ating pagkakaloob at ipapanalangin aking kapamanggawa, ating beloved preacher, Kuya Jose Revilla. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Huwagpala namin ang mga Diyos sa banal mga pangyari sa lahat, sa banal pangalan mo ang pinakamamahal, Jesus. Sa nandalangin po na aming minamahal, ginagalang Evangelista Wilster at Armida Malapino, kami po ay tao sa puso, nagpupuri, nagpapasalamat Malapino sa mga pagpapala. Patuloy pinagkakalubo sa bawat isa sa aming Malapino. At narito po kami sa aming pagbibigay ng aming special offering Malapino. Dinalalang mo dahil dakilang Diyos, waswasan mo po ang mga pagpapalang ito at ibalik ng siksik-liglig na pagpapala sa aming minamahal na kapatiran Malapino, sa aming mahal na kapatiran. Nais magkaloob ngunit dahil sa kalawalan Malapino. Dinalalang po namin dakilang Diyos, sila ay patuloy mo pagpalain Malapino upang sa susunod, sila man po ay makapagbigay sa siyempre na nagawain. Pagpalain mong bawat sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitila sa pagsubok, ang pagsama mo'y
Praise the Lord. Puri po ating pinamahal na Jesus. God bless you po, mga mahal. Sa inyong pinagkaloob para po sa balgawain ating pinakamahal na Jesus. At pagpalaay po tayo lahat ng ating dakilang Diyos na higit pa po sa ating inasahan. Lahat ay magsabing, Praise the Lord. Mga mahal, yung ating pong na koleksyon, mula nang tayo kumuha ng special offering para po sa paggawa po ng baysambahan natin dito sa lugar ng Pampanga, ay nagkakahalaga po, manimahal, tayo nakakolekt ng 141,513. Amen? Lahat ay magsabing, Praise the Lord. Inuulit ko na mahal, tayo nakakolekt para sa ating baysambahan, paggawa. Ito po yung nagkakahalaga po ng 141,513. Amen? Praise the Lord. So, manimahal, malaki pa ang kailangan natin. Amen? Praise the Lord. Subalit, walang imposible sa ating dakilang Diyos kapag ang lahat ng Kristiyano ay nagkakaisa sa pagbibigay. Amen? Lahat ay magsabing, Praise the Lord. Manimal, sa darating na Sunday ay Christmas Thanksgiving po natin. Amen? Kaya manimahal, tayo kukuha muli para sa ating Christmas Thanksgiving natin. Amen? Kaya manimahal, huwag po tayong magsawang magbigay sa balgawain nating dakilang Diyos. At ang Christmas Thanksgiving mo na mahal ay minsan lang sa isang taon. Amen? Nung nakaraan taon na mahal, hindi tayo nakapag-celebrate dahil sa hindi magandang pangyayari. Subalit ngayon mahal, tayo pinagpala ating dakilang Diyos. Amen? Lahat ay magsabing, Praise the Lord. Kaya mahal, kukuha po tayo muli nating special pledges para po sa ating Christmas Thanksgiving this coming Sunday. Praise the Lord. Kaya mahal, at ating na-collection para sa ating Christmas Thanksgiving ay nagkakahalaga po ng 5,332. Amen. Para po ito sa Christmas Thanksgiving sa darating na linggo. Nagkakahalaga po ng 5,332. Amen. So ngayon mahal ay kukuha po tayo muli. Amen. Para pag nagdag gastos mahal para sa ating Christmas Thanksgiving sa lugar na ito. Praise the Lord. Mahal, tayo magkaloob muli para sa magawain natin pinamahal pa Jesus. At ako na rin po manalangin. Praise the Lord. O ba't kinalapan ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamahal pa Jesus. Mahal Panginoon, sa pangalan panalangin, aming minamahal, ginagalang Evangelista, Willis Adalmeda. Narito po, Diyos, mga minamahal na anak na walang sawa, nagbibigay, nagtatapat para sa balgawain. Mahal Panginoon, ibalik mo makalibong beses ang bawat pagkakalob nila sa balgawain. Mahal Panginoon, pagpalay mo, Diyos, ang bawat isa amin. At sa unat dalangin, aming minamahal, ginagalang Evangelista, ito po aming samok panalangin sa matamis at makaparihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Press down, shake it together and running over. Give, and it will come back to you. It's when you give to the Lord. So give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together.
Praise the Lord. Puri po ating pinamahal pa Jesus. At manimahal, God bless you po sa iyong walang sawang pagbibigay para po sa bagawain nating pinamahal pa Jesus. At manimahal, ay nasabi ko po kanina, ay this coming Sunday ay meron tayong Christmas Thanksgiving. Amen? So ibig sabihin, meron tayong salo-salo. Amen? Lahat ay magsabing, praise the Lord. Subalit, magkakaroon tayo ng pagsasaluhan kapag kayo mahal ay magdadala nating pagsalusaluhan. Amen? Lahat ay magsabing, praise the Lord. Pwede po ay magdala mahal ng kanin, ulam, kakanin, juice, praise the Lord. O kung ano man mahal ay pwedeng dalhin para sa Christmas Thanksgiving natin ay pwede niyo pong dalhin mahal. Lahat po tayo ay pwedeng magdala sa lahat naming kapatiran na may ekstrang pagpapala. Amen? Lahat ay magsabing, praise the Lord. At doon na sa ating mga minamahal na kapatiran na walang time para magluto. Amen? Walang time para magluto ay pwede kayong magbigay ng pinansyal. Praise the Lord. At pakibigay na lang po dyan sa may sisters information. Praise the Lord. Lahat ay magsabing, praise the Lord. At mahal, lahat po tayo ay kasama sa ating pagsalusaluhan. May dala ka man o wala, ay pwede kang sumalo. Pwede kang kumain sa ating mga daladalang pagkain sa lugar na ito. Amen? Lahat ay magsabing, praise the Lord. Inulit mo na mahal sa ating kapatiran na walang time para magluto. This coming December 21 ay pwede kayong magbigay ng pinansyal. Idaan nyo na lang mahal dyan sa my sisters information. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Kaya mahal, isang beses lang tayo salo-salo sa isang taon. Amen? Kung sa piyestahan mahal ay pinaghahanda natin yung mga taong makikikain sa atin. Lalo na sa ating balagawain mahal ay naghahanda tayo para sa ating mga Kristiyano. Amen? Pakakainin mo ang mga anak ng Diyos. Kapag ikaw ay nagpakain sa mga anak ng Diyos, pagpapalain ka ang ating pinakamahal pa Jesus. Amen? Lahat ay magsabi, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, isang basong tubig lamang ipakain mo sa mga gawa, sa mga kapatiran. Hindi ka na mawawalan ng ganti. Amen? Sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. At manimahal, sa ating announcement sa darating na Wednesday ay tuloy-tuloy po ating balgawain sa lugar na ito. Tayo po magsisimula po ng alas 3 ng hapon at matatapos po tayo alas 7 ng gabi. Ganon din sa araw ng Friday, overnight prayer po natin. Tayo po magsisimula po ng alas 7 ng gabi hanggang alas 2 na madaling araw ng Sabado. At ganon din sa araw ng Linggo ay patuloy po ating banambahan sa lugar na ito. Tayo magsisimula po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2, alas 3 ng hapon. Praise the Lord. At meron tayong lehans, counseling right after po nating pananambahan. At meron tayong TV program sa PTV Channel 4 to araw ng Sabado. At magsimula po ng alas 12 ng gabi at matatapos po ng alas 12:30 ng hating gabi. Praise the Lord. At manimahal, ay mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi, lalo na manimahal dyan sa pagtawid dyan sa may highway, ay hintayin po natin manimahal yung senyas nating beloved Marshall bago tayo tumawid dyan sa may highway sapagkat yung mga sakyan dyan ay mabibilis. Praise the Lord. Ganon din sa ating mga minamahal na kapatiran na mag-drive ay mag-ingat din po tayo sa ating pagmamaneho. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. At manimahal lahat ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir. At ganoon din sa ating mga instrumentalist, ay wag po muna tayong umuwi sapagkat ay may practice po tayo. Amen? May practice po ang ating Jesus Finest Generation Choir after ng ating gawain. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. At manimahal, binabati natin ang happy birthday ating beloved Ate Lucy Murillo. Ganoon din ating kapamangga, ating beloved Sister Priscilla Velasco. Praise the Lord. At ganoon din, advance happy birthday sa ating beloved Sister Phoebe Samson. Praise the Lord. Ang pagbati po ay nagmumula sa ating beloved Almeida Children, sa ating beloved kamagawa, sa ating beloved preacher, especially po sa ating beloved brethren sa lugar na ito, ay muli happy birthday po sa lahat na nagdaraos ng karawan at magdaraos ng karawan sa buwan na ito. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. At manimahal, at mayroon tayong kapatiran, manimahal, na kinuha na ng ating pinangmahal pa Jesus. Siya po ngayon ay nasa piling na ng ating dakilang Diyos. Siya po ay matagal ng Kristiyano. Ating beloved Tatay Persing Sikat. Amen? Kung inyong kilala manimahal, siya po ay laging nag-aalay doon sa lunak
suki ko dati manimahal. Tuwing Friday, siya po yung nag-aalay ng papuring awitin para sa ating dakilang Diyos. Subalit manimahal, siya po yung pinagpahinga na nating pinangmalapay Jesus. Nasa piling na siya, nating dakilang Diyos, ating beloved Tatay Persing Sikat. Praise the Lord. Kaya manimahal sa ating mga beloved kapatiran na gustong magbigay tulong para po sa ating kapatiran, ay kayo na naman ay idaan nyo na lang po naman diyan sa may Sisters Information dyan po sa may choir. Praise the Lord. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At mahal, tayo sama-sama ng tumayo at magpasalamat sa ating pinamahal pa Jesus na sa hapong to. Tayo lubos na pinagpala na ating dakilang Diyos. At mahal, narito pong manalangin sa ating closing prayer. Ating beloved brother Rujard Manilang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating brother Randy Ikban. Mga minamahal, sama-sama tayo manalangin sa ating pagtatapos. Opo, muli dagilit pagpapala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo yung pinakamamahal na Jesus. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa natapos na banalagawain sa umahing ito, mga Panginoon, sa paglangis mo sa bayog ito ng binalagawain mula sa pag-awitan mga joyful and solemn songs, sa patutuo namin mga minamahal na kapatid, sa pag-awitan po ng mga choir, mahal Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, at sa aming po mga minamahal na kapatid na patuloy tatapat sa iyo, maraming salamat, lalo higit sa dinala po ng banal na salita ng aming beloved mga aral sa tanghaling ito. Maraming salamat, dakilang Diyos. At aming nadalangin sa iyo sa aming pasamantalang paghiwa-hiwalay kung paano mo po kami ligtas, payapa, pinarating dito sa banal na sambahan. Ganun din po kayo makakawi sa aming kanya-kanyang tahanan, mahal Panginoon. At idako mo po kaming ulit sa daong ito sa susunod na aming service upang mapapurihan ka namin sa Espiritu at katotohanan sa iyong dakilang pangalan, dakilang Diyos. At sa puhunat panalangin po na aming minamahal na magulang sa iyo, ito po aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo yung pinakamamahal pa Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more abundantly. Praise the Lord. Happy magkamayan. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love